Napakahalaga ng isang kaarawan sa life ng isang tao. Sa isang taon na lumipas, naiisip mo kung paano mo ginugol ang iyong time at nararamdaman mo na gagawin mong mas best itong susunod na taon mo. Para sa iba, ito ay isang panahon ng pagre-renew. At dahil nga panibagong chapter na naman ang haharapin mo, iiwan mo na yung mga hindi magandang nangyari sa past year. Pagising pa lang sa umaga, mag-alay ng taimtim na prayer upang maging maayos ang year na darating para sa iyo. May mga pamahiin at paniniwala tungkol sa birthday na pwedeng sundin or gawin if naaayon lang naman ito sa paniniwala mo. Una na nga rito ay kapag natapat ang kaarawan mo sa ika-13 ng kahit anong month at Friday. Malas daw dahil nga Friday the 13th ayon sa nakamulatang paniniwala. So, kinabukasan na pala dapat mag-celebrate kasi hindi rin daw pwede ang advance celebration or advance na pagbati dahil nagdudulot ng swerte yung mismong birthday ka igigirit, lalo na paggising mo pa lang early in the morning. Pwede rin namang belated. Actually, ayon kasi sa Bible, wala namang ginawang masamang araw ang Diyos Ang pinakamahalaga, lahat ng araw na maiiraos, dapat always thankful tayo. Ganon din naman, kung may planong mamasyal, much better daw, kinabukasan na ng birthday mo. Kasi, dapat sa mismong araw mo, stay ka lang sa bahay after magsimba. Dahil, it's your day nga, it's your time to relax. Enjoyin mo lang at mag-celebrate kasama ang mga mahal sa buhay. Ang sunod na pamahiin ay huwag kang pupunta sa mga malulungkot na lugar o kaya pagtitipon dahil magiging malungkot ang buong taon mo. Magsuot ng pulang damit para walang kamalasang kumapit sa iyo dahil ang kulay pula ay nagpapanatili ng magandang kalusugan at prosperity sa magiging buong taon para sa iyo. At dahil nga may celebration sa bahay, di mawawala ang preparation o paghahain. With bundle of flower as decoration sa table mo, para ang halimuyak ay aakit ng mga magagandang opportunity. At sa foods naman, pinaka-the best na ihain ay fruits tulad ng oranges, apples, and grapes. Para ito sa kasaganaan ng celebrant. Ang mahabang noodles tulad ng pansit, spaghetti, or palabok, or kung ano pang luto ng noodles, basta hindi siya puputulin pag niluto. Dahil ito ay sumisimbolo sa mahabang buhay at pinaniniwalaang nagdadala ng magandang kapalaran. Dapat hindi rin mawawala ang cake. Kung di afford ang malaking cake, pwede rin naman ang cupcake basta with candle. Kasi magwi-wish ka dito, ibulong mo sa sarili mo lahat ng mga gusto mong mangyari sa life mo, then hipan mo na. At pinaniniwalaang kapag napatay mo ang candle or lahat ng kandila sa cake mo, ng isang ihipan lang, ito ay good sign dahil matutupad ang wishes mo. Siyempre, secret mo lang yung wish until di pa nagkakatotoo. Kasi may kasabihan nga tayo na habang di pa napipisa ang itlog, huwag mo nang bilangin ang sisiw dahil baka mabugok. Kung ang kandila naman ay nakarami ka na ng ihip, hindi pa namamatay, meaning malabo pang matupad ang wishes mo, madami ka pang pagsubok na pagdadaanan. After ng candle, syempre ikaw ang unang kakain dapat ng cake. Kahit isang slice lang or kahit isang subo lang or kahit damihan mo na. Basta mauuna ka. At syempre, titarhan mo sila. At dahil nga araw mo, isipin mo ito ang iyong lucky day. Kung mananaya ka sa loto,
Maaari mong tayaan ang mga combination ng birth date mo. Unahin mo ang kung pang ilang months ang birthday mo. Next is yung date at age mo. Then, isunod mo yung number 25 for happiness kasi hindi naman natin hahangarin na mamalasin ang birthday dahil magiging number 13 ito. Pwede mo rin siyang dagdagan ng combination ng napanaginipan mo kagabi. Kung nagustuhan mo ang dream mo, hanapin mo sa mga anunsyo ang tamang numero. Baka meron din naman sa mga videos ko ng anunsyo sa napanaginipan mo. Pwede mo rin combine ang number ng panaginip. Ito ay number 19 o kaya ay number 22. Kapag nabuo mo na ang 6, isulat sa isang papel, then sa likod ay isulat din ang full name mo at date today na birthday mo nga, isama mo na ang mga wish list mo. With matching name and signature sa ibaba. Damihan mo ng wish dahil free naman ito. Ilagay ito sa isang plastic na may ganitong rosemary dahil sa halimuyak nito na napaka-generous magbigay ng swerte. Ihang mo lang siya sa may pintuan, pwede sa bandang likuran kasi baka may makapunang marites, matanong ka pa dahil hindi naman lahat naniniwala, baka pagtawanan ka pa. At meron din naman nagsasabing wala namang masama kung itatry. Meron din namang gumagawa ng 25 centavos na coins na kasing dami ng kung ilan na ang age mo. Inilalagay nila sa telang pula with wishlist din at nisasabit din or inilalagay sa bag. Marami kang pwedeng gawin. Marami kang pwedeng paniwalaan. Pamahiin man ito o ritual, swerte man ito or malas, sa iyong kaarawan, tandaan pa rin natin na ang ating kapalaran ay ang puong may kapal pa rin ang siyang nagtatakda. Ito lamang po muli ang aking sharing sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, beke naman, pa-click na rin ako ng notification bell, pa-like and share na din. At dahil dyan, kayo ang inspirasyon ko, kaya maraming salamat sa inyo at ingat tayo palagi. At sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na to, maligayang kaarawan at pagpalain ka ng puong may kapal.